Tayo po'y manalangin. Opo, dakilat mapagpala, amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banal, sa pagkagalit sa kanan sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming beloved noble evangelist, Wilde Almeida, end time prophet, Lord God. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong banal na gawain na tapos na tigit, sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritu na nagbigay galak sa mga puso. At bagong lahat, kami po'y nagpakumbaba, lalo bang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kapag makamit patawarin, lubos-labis po kami nagsisi sa aking mga labi, malapay noon. Ikaw po maglagay, makatagad, dapat kasi ikaw akin naasahan mo kasang pangunawa, kaisipan ng bawat na pikinig, patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan, sa pangalan ni Jesus, unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dear Jesus. Pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una, tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating po mga beloved parents in the Lord. At ating inaalala ang mga turo at aral na iniwan sa atin ng ating beloved Honorable Evangelist Wilde Almeida, the end-time prophet of our loving God. Ganyan po ang ating beloved Almost Pastor, our beloved Mama Dear. At ako'y nagpaabot ng paggalang pagbati sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord. At magandang hapon sa inyo lahat, sa ating pong pinagpalang mga balguhan at mga viewers sa ating pong live webcast. At dahil approaching na po ang New Year, mga minamahal, ilang araw na lamang, ay ang ating tatalakayin ay ayon sa ating pagsalubong sa isang bagong taon. Ang ating titulo, Make It Your Best Year Ever. Make it your best year ever. Sa Tagalog, gawin itong iyong pinakamahusay na taon kailanman. Basahin po natin ang ating teksto, kindly po sa ating mga beloved Bible readers. The book of Lamentations, chapter 3, verses 22, 23, and 24. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. The Lord is my portion, saith my soul. Therefore will I hope in Him. God bless you po. Kindly sa Tagalog. Dito po sa mga panaghoy, kabanatang 3, talatang 22 hanggang 24. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga iyo'y bago tuwing umaga, dakila ang inyong pagtatapat. Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y aasa sa Kanya. Amen. Palakpakan po muna natin ng isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Ngayon po ay araw ng linggo. Pwede tayong pamalakpak ng malakas at sabay-sabay at may galak para sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, mabait na Diyos sa langit, ang magpala ng kanyang banal na salita. Make it your best year ever. Paano natin gagawin, mga minamahal, na pinakamahusay ang taon? Hindi isang taon ang sabi, make it your best year forever, or ever rather. Magpakailanman. Isang buong taon, mga minamahal, dapat yung the best ang meron tayo. Isang bagong taon. Possible ba, mga minamahal na maganap? Possible. Kung gusto natin itong mangyari sa ating sarili. Dahil sabi ng ating nabasa, sa makawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol. Isipin nyo, isang buong taon, mga minamahal, in just one long day, meron tayong mga shortcoming, mga minamahal, at meron tayong tinatawag na transgression o pagsalangsang sa ating mahal na Panginoon. Pero sabi ng ating nabasa, dahil because of the tender mercy of God, ang sabi, hindi tayo nalipol. Ang sabi mga minamahal, ang habag niya'y hindi nauubos. Tayo naubos yung pasensya natin. Pero sabi ng ating nabasa, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoon, yung habag niya, hindi yan nauubos, mga minamahal. Hanggat hindi pa dumarating ang rapture at ang pag-ibig ng Diyos ay para pa sa lahat,
hindi nauubos ang habag ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng 23, ang mga yaoy bago ting umaga, dakila ang iyong pagtatapat. Sa dakilang pagtatapat ng Diyos, ang sabi, yung daw habag ng Diyos, hindi na nauubos ting umaga, bago pa. Sa madalit salita, ito'y ipagkaloob ng Diyos ang isang bagong araw para sa atin. Kinalimutan ng Diyos ang anong meron tayo sa nakaraang magdamag, kinabukasan, bago na naman ang habag ng ating mahal na Panginoon. Sa simula ng araw, nasa atin na naman ang panibagong habag ng ating mahal na Panginoon. Sa isang buong araw, pagpapasensyahan na naman tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng 24, ang Panginoon ay aking bahagi. Ito pala ang kabuuan ng ating buhay. Hindi tayo nabubuhay, mga minamahal, sa sanlibutan. Tayo na sa sanlibutan, pero ang bahagi natin ay wala sa sanlibutan. Sabi ng ating nabasa, ang ating bahagi, yung parte ng ating buhay, ang kabuuan nito, ang sabi ay walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya ang sabi, ang ating kaluluwa ay umaasa sa ating mahal na Panginoon. Babalik tayo sa ating topic, make it your best year ever. Gawin itong iyong pinakamahusay na taon kailanman. Sabi ng lahat ng ating nabasa sa Lamentation, Kabanatang 3, talatang 22 hanggang 24, ito ay may kaganapan at mangyayari dahil sa habag ng Diyos na sa atin ay hindi nauubos. Pero dapat, mga minamahal, alam natin kung ano ang ating gagawin at dapat natin itong maunawaan. Kaya nga meron sinasabing clinging to God. Clinging to God ang ibig sabihin, mga minamahal, kumapit o paglakip sa Diyos. Hindi mo magagawang gawing maayos ang iyong isang buong taon, mga minamahal, kung hindi ka lalapit o lalakip sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang tawag dito ay clinging to God, paglapit o paglakip sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pakilagay yan sa ating monitor. Kindly. The book of Deuteronomy chapter 30, verses 20 and 19. That thou mayest love the Lord thy God, and that thou mayest obey his voice, and that thou mayest cleave unto him, for he is thy life, in the land of thy days, that thou mayest dwell in the land which the Lord sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. Verse 19, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both thou and thy seed may live. Kaili po sa Tagalog. Dito po sa Deuteronomio Kapitulo 30, versikulo 20, balik sa 19. Na iyong ibigin ng Panginoong Diyos na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa kanya, sapagkat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw, upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na ibibigay sa kanya. Amen. Po, Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. 19. Dito po sa 19, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laman sa iyo. Sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan at ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong bini. Amen. Palakpakan uli natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Clinging to God, ang ibig sabihin niyan, mga minamahal, pagkapit o paglakip sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo para magawa nating pinakamahusay ang ating taon magpakailanman. Hindi January pa lamang, mga minamahal, nasa failure na tayo. Nasa pagbagsak na tayo, mga minamahal. Puro pangarap at puro New Year's resolution na 10 ang ating ginawa, 11 ang hindi natupad. Bakit? Dahil hindi natin nagawang kumapit o lumakip sa ating mahal na Panginoon. Kaya sinasabing clinging to God, sabi ng ating nabasa, mga minamahal, lumakip ka sa Kanya sapagkat siya ang iyong buhay.
Pag ikaw ay nakalakip sa ating mahal na Panginoon, meron kang buhay. Pag lumayo ka sa Diyos, mga minamahal, kahit anong gawin mong pagsisikap, sa isang buong taon, walang magiging matagumpay sa lahat ng iyong balakin. Sabi ng ating nabasa, lumakip ka sa Panginoon sapagkat siya ang iyong buhay. Sa madaling salita, ang buhay ay nagiging makabuluhan pag palagi tayong nakalakip o nakakling sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng ating nabasa, at ang kalaunan ng iyong mga araw upang matahanan mo ang lupain na isinumpa sa iyo ng Panginoon. Dahil may pinangako ang Diyos para sa atin, mga minamahal. Ito'y pangakong may katuparan. Kahit saan kadali ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, bawat hipuin ng iyong kamay, pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Lalawig na ang iyong buhay, mga minamahal, sasagana pa kapag ikaw ay palaging nakalakip sa ating mahal na Panginoon. Gayon pa man, ibinigay ng Diyos sa atin ang tinatawag na free will. Kaya sabi niya, I have set before thee this day bad and evil, and you have free will to choose. But choose good, sabi ng ating mahal na Panginoon. Piliin mo ang mabuti. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, aking tinawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito, na aking inilagay sa harapan mo ang buhay at kamatayan. Ano ang nasa harapan natin? Sabi, buhay at kamatayan. Ituloy natin ang basa, mga minamahal, ang pagpapala at ang sumpa, kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Pag pinili mo ang buhay, yung pagpapala, kasaganahan sa isang buong taon, magiging best para sa'yo, hindi lang para sa'yo. Sabi, para sa'yo at sa iyong magiging binhi. Pero pag inunawa natin ang talatang ito, mga minamahal, sabi ng ating nabasa, inilagay ko sa harapan mo ang sumpa at pagpapala, ang masama at mabuti. Pero hindi tinapos ng ating mahal na Panginoon. Bandang huli, sa last phrase, ang sabi niya, piliin mo ang mabuti. Sa madalit salita, mga minamahal, meron kapangyarihang sinasabi sa iyo ang Diyos, force yourself to choose good. Huwag mong piliin ang masama. Huwag kang lumagay sa masama. Sa ikabubuti mo yan at sa iyong binhi. Sabi ng ating mahal na Panginoon, piliin mo ang mabuti. Pinipilit ng Diyos, bagamat inilagay niya sa harapan mo ang masama at mabuti, pinipilit niya sa iyo, sa bawat isa sa atin, kung pipili ka, maging wise ka sa pagpili, huwag na huwag mong pipiliin ang masama, piliin mo ang mabuti, ikaw ay mabubuhay, maging ang iyong binhi. Yan ang meron tayo ngayon sa loob ng isang taon, mga minamahal. Paglapit natin sa ating mahal na Panginoon, nasa atin ang kalayaan. Pipili tayo, mga minamahal. Pero kung pangarap lang tayo, puro pangarap, puro kasaganan ang gusto natin, mga minamahal, puro kaginhawahan, puro kalusugan, mga minamahal, mali naman ang ating pagpili. May clue pa ang ating mahal na Panginoon, binigyan niya tayo ng clue. Masama at mabuti, pagpapala at sumpa, but sa last phrase, sinasabing, piliin mo ang mabuti, choose good, piliin mo ang mabuti. Bakit pa natin pipiliin ang masama? Gayong Diyos ang nagsasabi, mga minamahal, piliin mo ang mabuti. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pagpili natin ang mabuti, mga minamahal, that is the first step na tayo ay magkakaroon ng tinatawag na pinakamahusay na taon kailanman. Isang buong taon yan, mga minamahal. Subalit sa isang buong taon, meron tayong sinasabing pagbagsak at pagbangon. Kaya sinasabing rise and start again. Pag bumagsak ka, bumangon ka, simulan mong uli. At sa iyong pagsisimula, palagi kang nakalakip sa ating mahal na Panginoon. Hindi natin kayang magsimula kapag hindi tayo nakalakip sa ating mahal na Panginoon. Makakabangon lang tayo at makapagsisimula kapag tayo nakalakip sa ating mahal na Panginoon. Kaya yung sinasabing clinging to God, ang kasunod dito ay sinasabing rise and start again. Huwag natin sabihin, ito lang talagang kakayanan ko. Tayo, wala tayong kakayanan. Pero ang Diyos na tumawag sa atin,
punong-puno ng kakayanan upang ang kakayanan na yan ay ibigay sa atin at tayo ay makapagsimulang muli at makabangon kung darating sa atin ang sinasabing pagbagsak. Dalawang klase kasi ang sinasabing pagbagsak, mga minamahal. The first one, yung sinasabing trials of your faith. Sinusubukan ng Diyos ang iyong pananampalataya. Ay yung pangalawa, the second one, sinasabing that is the consequences of your sin. Yan ang resulta ng iyong kasalanan sa harap ng mahal na Panginoon. At sinasabi natin, kung ito'y trials lamang sa ating pananampalataya, mga minamahal, sa iyong pagbagsak, muli kang makababangon at makapagsisimulang muli. Pero pag bunga yan ng kasalanan mo, dire-diretso ang iyong pagbagsak kailanman ay hindi ka makababangon malibang maunawaan mo ikaw ay nagkasala sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya mangangarap at mangangarap ka lamang, puro ka pangarap. Ang pangarap mo ay pangarap na walang katuparan. Pero pag ikaw ay tumayo at nagsimulang muli, ibinaba mo ang sarili mo sa harap ng mahal na Panginoon, ang Diyos na tinatawagan mo, ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo, siya ang magbibigay sa iyo ng pinakamahusay na taon, hindi lang sa January hanggang December at susunod pang taon. Ikaw ay tatayo at magsisimulang muli. Basa. The book of the prophet Ezra, chapter 10, verse 4. Arise, for this matter belongeth unto thee. We also will be with thee. Be of good courage and do it. The book of the prophet Isaiah, chapter 41, verses 10 and 11. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Behold, all they that were incensed against thee shall be ashamed and confounded. They shall be as nothing, and they that strive with thee shall perish. God bless you po. Kindly, Tagalog. Ito po sa aklat ni Esdra, kabanatang 10, talatang 4. Bumangon ka, sapagkat bagay na ukol sa iyo, at kami ay sumasa iyo. Magpakatapang kang mabuti, at iyong gawin. Dito po sa aklat ng Isaias 41, talatang 10 at 11. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalaksin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Narito, silang lahat na nangagagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Silang nakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mga papahamak. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Rise and start again. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, magpakatapang kang mabuti at iyong gawin. Ano yung ating gagawin? Ang sabi, bumangon ka sapagkat may bagay na uukol sa iyo. Bumangon ka. Huwag mong pabayaan, kontento ka na sa iyong kalagayan. Huwag mong pabayaan ang iyong pagkukulang ay matabunan ng matabunan at madagdagan pa ng maraming kasalanan. At umaasa kang pagpapalain kagaya ng mga pinagpalang kapatiran. Sa banal na kasulatan, ang sinasabing spiritual law, mga minamahal, ang pagpapala ng Diyos ay nanatili sa kanyang anak kung ang kanyang anak ay 100% sumusunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang katumbas ng pagsunod ay pagpasok sa karian ng ating mahal na Panginoon. Kaya perfection ang kailangan. Perfection ang kailangan. Hindi natin pwede sabihin, hindi, mahina kasi ako eh. O, mahina ka. Inamin mo, kahinaan mo, hindi mo inalalang may Diyos pala na sa kahinaan mo ay magbibigay sa iyo ng tinatawag na kalakasan. Kaya sabi ng ating nabasa, bumangon ka sapagkat may bagay na uukol sa iyo. Sa bawat tao, sa bawat Kristiyano, tayo mga pinagpalang tinawag ng ating mahal na Panginoon. At sa pangalan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, napakinggan natin mula sa ating mahal na magulang sa Panginoon, sa bawat isa sa atin, ay may nakalaan na pagpapala ang ating mahal na Panginoon. Kung nakalaan ang pagpapala sa bawat isa, meron ding pagsubok na nakalaan at yan ang kinakailangang malampasan ng bawat isa sa atin.
Kaya nga, ang pagsubok, mga minamahal, sinabi ng banal na kasulatan, sa magitan daw ng maraming kapaghatian, ikaw ay papasok sa kaharian ng langit kung ikaw ay mananatili sa iyong pananampalataya. Yun yung sinasabi ng banal na kasulatan, rise and start again. Kung nanatili ka sa iyong pananampalataya, mga minamahal, you can rise and start again. Magagawa mong bumangon at magsimulang muli dahil sabi ng ating nabasa, bumangon ka, may bagay na nauukol sa iyo, magpakatapang ka at ito ay gawin mo. Kaya nga nilagyan natin ito ng supporting verse, mga minamahal. Ito yung sinasabing hidden secret. Pero inihayag sa atin ng ating mahal na Panginoon. Ano ba yung natatagong sikreto, mga minamahal? Ang natatagong sikreto, sabi ng ating nabasa, Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Bakit sinabi itong hidden secret, mga minamahal? Dahil hindi naman ito alam ng maraming tao. Ang alam ng maraming tao, mga minamahal, ang siya'y matakot sa bagay na wala siya o sa bagay na kakulangan para sa kanya o bagay na hindi niya kaya. Kaya sinabing hidden secret. Pero kapag anak ka ng Diyos, mga minamahal, yung natatagong sikreto, kapag ikaw ay bumangon at ikaw ay nagsimulang muli, inihahayag sa iyo ng mahal na Panginoon, huwag kang matakot sapagkat akong Diyos ay sumasa iyo. Maliwanag nakasulat sa banal na kasulatan. Sino ang sumasa iyo? Ang sabi, ang Panginoong Diyos. Ang sabi, huwag kang maglupaypay sapagkat ako iyong Diyos. Anong gagawin? Aking palalakasin ka, aking tutulungan ka, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Isang sikretong nahayag sa banal na kasulatan, mga minamahal, may Diyos palang umaalalay sa iyo. Sa isang buong taong darating, mga minamahal, hindi mo pwedeng piliin sa sarili mo kung ano ang pwedeng mangyari. Diyos ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa bawat isa sa atin. Pero sinasabi niyang, bumangon ka dahil may bagay na uukol sa iyo. Sa pagbangon mo, tatanggapin mo ang inilaang bagay na uukol sa iyo. Pag Diyos ang naglagay ng bagay na uukol sa iyo, hindi mo yan ikawawala sa mahal na Panginoon. Hindi mo ikawawala yan, kundi ikapapanatili mo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pero pag ikaw ang pumili ng bagay na uukol sa iyo, yan ang mag-aalis sa iyo sa mahal na Panginoon. Pero pag binabayan mo ang Diyos ang naglagay ng bagay na uukol sa iyo, and that thing is perfect. Bakit? Dahil Diyos ang siyang nagbigay ng bagay na uukol sa iyo. Pag sinabing bagay na uukol sa iyo, ibig sabihin bagay na perfecto para sa iyo. Bagay na kailangan mo para sa isang buong taon, meron kang pinakamahusay na taon magpakailanman. Ituloy natin ang basa. Ang sabi ng verse 11, narito, silang lahat na nagagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Silang nakipaglaban sa iyo ay papanaw at mapapahama. Tingnan mo pag ikaw ay perfecto sa harap ng Diyos, dapat hindi ka matatakotin. Gusto niyo mag-amen? Dapat, yung nakipaglaban sa iyo, siyang natatakot. Dahil ang kalaban niya, hindi ikaw, kundi ang Diyos na sinasabing, aalalayan ka ng kanyang kanang kamay ng katwiran. Kahit sabihin pa sila nung gugulpihin ka, aalisin ang buhay mo, gagawin ng hindi maganda sa iyo, kahit sino pa sila, kahit isang batalyon pa sila, ayon sa pangalan ng ating beloved Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God. Kung si Elijah, si Elisea, mga minamahal, binulag niya ang mga Syrian soldier, ganun din pwedeng mangyari. Kung mga Abu Sayyaf, mga minamahal, walang naging matagumpay sa kanila, ganun din ang pwedeng mangyari. Kung si Satanas, hindi pwedeng magtagumpay sa'yo, lalo na ang kaaway na kasama mo. Bakit takot na takot ka? Bakit ikaw ang nanginginig? Dapat sila ang nanginginig sa'yo dahil sabi ng ating nabasa, huwag kang matakot. Ang Diyos ay sumasa iyo, aalalayan ka ng kanang kamay ng katwiran ng Diyos. Ang iyong kaaway ay papanaw, sila'y matatakot sa iyo at mawawala at hindi mo na makikita pa kung magagawa mong bumangon at magsimulang muli. Pero pag hindi ka bumangon, dire-diretso ang iyong pagbagsak.
sayang ang ipinangakong langit ng mahal na Panginoon. Wala ka ng langit, wala pang kasaganahan, wala pang kahirapan. Anong spiritual law, mga minamahal? Ano ba ang ginawa mo sa Diyos? Tumalikod ka. Ang ginawa mo sa Diyos, hindi na alalahanin pa ng ating mahal na Panginoon. Sa isang pagtalikod mo, ano ba ang sinimulan mo, hindi na aalalahanin ang ginawa mo sa iyong pagtalikod. Pero pag ikaw ay lumapit sa Diyos, ikaw ay bumabangon at nagsisimulang muli, ang kasalanan mo, hindi na kakalimutan ng Diyos, ang aalalahanin niya yung sandaling ikaw ay tumayo, bumangon, at nagsimulang muli sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Para sa iyo, ang sinasabing pinakamahusay na taon, magpakailanman. Then after this, merong sinasabing your greatest desire. What is your greatest desire this coming New Year, mga minamahal? Ano ba ang desire natin? Sa susunod na taon, mga minamahal, meron ba tayong greatest desire? Pag sinabing greatest, ang ibig sabihin, pinakamalaking hangarin. Ano bang pinakamalaking nating hangarin sa isang buong taon, mga minamahal? Meron na ba kayong naiplano? Pinakamalaking hangarin? Kasi ako, pag ako tinanong, isa lang palagi kong hangarin. Ang balikan ako, nasa kamay, mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kahit nasa iyo ang lahat ng bagay, wala ka naman sa kamay ng Diyos, walang kwenta ang bagay na meron ka. Pero kung wala ka at sapat lamang na meron ka, masyahan ka na, basta ikaw ay nasa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sinasabing your greatest desire. And what is your greatest desire this coming New Year? Kindly. In the book of Psalm chapter 37, verse 4, delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Verse 3, trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Verse 5, commit thy way unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Kindly po sa Tagalog. Mga awit, Kapitulo 37, versikulo 4, 3 at 5. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Tumuyoan ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumuhang ka sa lupain at gawin mong kumain sa kanyang pagkatapat. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyarihin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Your greatest desire. Ano ang ating greatest desire? Pinakamalaking hangarin sa isang nalalapit na bagong taon. Sabi ng ating nabasa, ang dapat nating maging greatest desire, ang sabi ng verse 4, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Ito palang ating dapat na greatest desire. Yung palaging masaya ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Walang bagay na katisuran sa'yo. Hindi ka katisuran, hindi ka rin natitisod. Ginagawa mo kung anong nararapat para sa mahal na Panginoon. Naintindihan natin yon? Naintindihan yung ibig ko sabihin? Nararapat para sa mahal na Panginoon. Gusto nyo liwanagin ko? O halimbawa, kumuha tayo ng kontrata dito sa ating iglesia. Pag inubos na natin yung pera, wala na tayo halos tinira, dapat tapos ang project. Hindi ubos na yung pera, at saka na dyan, ito dapat ganito. Eh bakit mo kinuha ang pera? Hindi ba? Tama ba yun o mali? Mali, mga minamahal. Bakit? Kita itong bahay-sambahan natin. Ako hindi ko pagsasawa ang sabing pinagpalang bahay-sambahan. Bakit? Kasi nagsimula tayo rito, pandemic, wala tayo kahit 5, mga minamahal. Wala tayo kahit 5. Pero may mga taong nagtiwala sa atin. Nagpahiram ng 9 million, nagpatuloy tayo, ang kabuuan nito, 46 million, nandito tayo, pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Yung pananampalatayang itinuro ng ating mahal na magulang sa Panginoon, mga minamahal, magsisimula kang walang-wala, ang meron ka pananampalataya, iyan ang ating ginamit. Itanong niyo sa akin, bakit 46 million na?
Kasi may makapati lang tayong milyon kung magbigay. Hindi nang hihinayang, mga minamahal. Kaya naman, mapapakinggan mo, paulit-ulit, sila pa rin ang pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Milyon kung mag-release. Ay, umabot tayo ng 46 million. Sipin nyo, yung aircon natin, 2.2 million. Yung ating 3-phase supply ng ating kuryente, that is 2.7 million. Eh, wala tayong problema sa kuryente, wala tayong static. Bakit? Naka-3-phase tayo, dalawa ang ating transformer, mga minamahal. Milyon. Pagtabo ng lupa nito, napakalalim nito, inibabaw natin sa NLEX, nakaibabaw tayo ng 0.50 meters sa NLEX. Kaya bahalang NLEX, nakalubog na, tayo nakalutang pa rin. Magkano lupa tinabo natin dito? 2 million. Kaya milyon, mga minamahal. Ang ginamit, makapatiran, hindi lang hinayang, naturuan ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Kaya lumipas ang panahon, sila pa rin ang magsasabing sila'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Bakit? Nagpakaligaya sila sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Instead na kumuha, sila pang nagbigay, walang panghihinayang, basta sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Eto na, pinakikinabangan na natin, mga minamahal, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at sa panalangin ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Kaya yung sinasabing, your greatest desire, ano bang desire mo? Ano bang desire mo, mga minamahal? Ano ang ating desire? Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, magpakaligaya ka sa Panginoon, bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Kaya kahit hindi mo tapusin ang project mo rito, pupunta ka rito, makikita mong tapos na yan. Dahil ang tatapos niyan, kahit nakuha mo na lahat ng pera, ang mahal na Panginoon, siya pa rin ang tatapos niyan. Naintindihan natin? Ituloy natin ang basa, ang sabi ng verse 3, tumiwala ka sa Panginoon, gumawa ka ng mabuti. Tumahang ka sa lupain, gawin mong kumain sa kanyang pagtatapat. Gumawa ka ng mabuti, kumain ka sa kanyang pagtatapat. Yun ang ating mga desire, mga minamahal. Dapat tayo maging tapat, dapat tayong gumawa ng mabuti sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng verse 5, wala kang dapat alalahanin sa iyong mga lakad. Ang sabi, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin sa Kanya at Kanyang papangyarihin. Yung lakad mo, pag ipinagtiwala mo sa mahal na Panginoon, magaganap at magaganap yan kung ang lakad mo ay ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Pero kung sarili mong lakad yan, isang pangangaral ng ating beloved, Pastor, our beloved Mama Dear, nakalagay sa banal na kasulatan, hahabulin ka ng sariling kasalanan ng ginagawa mo. Hindi man sa panahon ito, isang araw, hahabulin ka ng kasalanang ginagawa mo. O, nakalagay niya sa banal na kasulatan. At ang pagpapalang nasa iyo, babawiin ang ating mahal na Panginoon. Kaya bago mangyari, sabi ng ating nabasa, ganapin mo, magkaroon ka ng sinasabing greatest desire, sabi ng ating nabasa, magpakaligaya ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pag tayo magpapakaligaya sa Diyos, ang sabi, gumagawa tayo ng mabuti, lumalakad tayo sa pagtatapat, at yung ating lakad, inihahabilin natin sa ating mahal na Panginoon. And finally, meron tayong sinasabing a life with God, o sinasabing isang buhay kasama ang Diyos. Pag meron tayong isang buhay na kasama ang Diyos, sa isang buong taon, meron tayong pinakamahusay na taon kailanman. Ang isang buong taon, para sa atin yan. Last verse, kindly, maghanda ating manugtog, mga magpaawit. The book of Psalm chapter 121, verses 7 and 8. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore. God bless you po. Kaya sa Tagalog. Dito po sa mga awit, 121, talatang 7 at 8. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok
mula sa panahong ito at sa magpakailanpaman. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Last verse na, pumalakpak tayo ng sagana. Lahat magsabi ng praise the Lord. A life with God, ito ang kabuuan ng pinakamahusay na taon, magpakailanman. Meron tayong buhay na kasamang ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Ano man ang mangyaring kasamaan sa daigdig na ito, alalahanin mo, may buhay kang kasama ang Diyos. Ang sabi, ang Diyos na pinaglilingkuran mo, ang ating pinakamamahal na Panginoon, siya ang mag-iingat sa iyo. Sabi ng verse 8, iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahong ito at magpakailanman. Kung hindi pa mag-rapture, lalabas ka dahil lulumang taon, magiging bago, papasok ka. Sabi ng ating nabasa, sa iyong paglabas at pagpasok, iingatan ng ka ng Diyos magpakailanman dahil ikaw ay merong pinakamahusay na taon kailanman sapagkat pinaglingkuran mo ng tama ang ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Meron kayong dalawang mga baguhan. Napakalaki ng crowd natin sa labas, doon sa harapan at saka dito sa gilid. Kung nandun sila, kunin nyo sila, dalhin nyo sila sa harapan. Kung gusto nilang magkaroon ng pinakamahusay na taon sa darating na taon at pinakamahusay na taon, magpakailan pa man. Habang tayong maawit, hihintayin natin sila sa harapan. Awitin natin ang awiting bagong pag-asa. Sa isang nalalapit na bagong taon, ang meron tayo isang bagong pag-asa. Ito ang sinasabing pinakamahusay na taon, nakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Tayo po'y umawit.